Nangangailangan ka ba ng proteksyon sa sumpa? Barang, kulam, usog, at kung ano pang maaaring magdulot sa iyo ng masama? Nangangailangan ka ba ng karagdagang lakas sa pangangatawan, dagdag resistensya at kalasmalas? Ilalayo ka sa kapamakan at kamalasan. Narito ang itak ni Atardar o spada ni Atardar. Gawa sa tipak ng pangil ng kidlat. Merong mga sangkap na hinalo habang hinuhulma ang disenyo. Isa sa mga sangkap ay Diamante Negra. Gawa ito ng Antengeros sa Negros. Kung tawagin ng kanilang samahan, Antengeros del Negros. Sila ang nagbasbas, sila ang bumuhay, sila ang nagkonsagra. Kung kailangan mo ang gamit na ito, kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise sa TikTok at hanapin ang itak ni Atardar sa shop. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pael. Taong 1979, probinsya ng Mindoro. Pael, kung gusto mong mabuhay, aba kailangan mong lumaban. Kung sa pakikipagbasag ulo sa mga kapitbahay, hari-harian ka. Pero pagdating sa mga kantong yan ang lamya mo, ay nako, para saan pa yung natutunan mo mula sa akin kung di mo gagamitin? Pang ilang beses na yan. Ni minsan ba, hindi pumasok sa utak mo na gumante? Wika ni Lolo Guido sa apo na si Pael. Muli na namang nabiktima ng engkanto ang binata. Nagpaalam itong sasama sa mga barkada para manghuli ng ligaw na hayop bilang katuwaan. Pero 3 araw nakabalik. Ang mga kasama ay walang alam sa nangyari. Pagtingin ay wala na sa likuran si Pael. Naabutan ito ni Lolo Guido sa bakuran. Walang malay. Puro galos. Maraming pasa sa katawan. Pagkatapos ng ilang pag-oorasyon, bumalik ang apo. Wala siyang ibang pinagdududahan ng mabalitaang nawawala ang binata. Engkanto at mga nilalang ang pumasok sa isipan. Sa katunayan, hindi bago ang ganitong pangyayari dahil magmula nang humantong sa 13 taong gulang ang apo. Palagi nang nabibiktima ng mga engkanto. Hindi lang ito basta-basta na mga nilalang. Dahil ang katotohanan, ang iniingatang sandata ang pakay. Isang bagay tungkol sa katauhan ni Lolo Guido. Maliban sa pagiging herbal na manggagamot, isa siyang manunugis ng iba't ibang elemento. Ang tanging gamit, kambal na patalim o kambal kres. Minana pa ito sa mga ninuno. Ang bali-balita ay may gabay na engkanto. Bagay na hindi pa kumpirmado dahil sa loob ng mahabang panahon, walang pagpaparamdam ang gabay sa kanya. Kung ipapakita mong mahina ka, babalik-balikan ka nila kagaya ng ginawa sa'yo ngayon. Ilang beses ka na bang biniktima ng mga engkantong yan? Sabihin mo nga sa akin kung saan ka dinala at kung anong ginawa sa'yo. Puro ka kasi pananahimik sa tuwing babalik dito. Pael, magsalita ka para malaman ko. Hindi na tumatalabang nilapat kong pangontra sa'yo. Nakukuha ka pa rin nila. Dahan-dahang bumangon si Pael mula sa pagkakahiga. Inalis sa mga dahon na nakatapal sa noo at dibdib. Lolo, bakit ba kasi ayaw mong ibigay sa mga engkanto ang Chris? Kung tutusin, marami tayong patalim dyan. May kutsilyo, may itak, may balisong. Ibigay mo na lang, Lolo. Yan lang ang palagi nilang hinihingi sa akin eh. Hindi naman nila ako gustong patayin. Ang tanging hangad nila, isuko mo ang sandata. Ihintayin nyo pa po bang may masamang mangyari sa akin bago nyo ibigay yan? Sa puntong ito ay nanahimik si Lolo Guido. Hindi inasahan ang sasabihin ng apo tungkol sa sandata. Napahinga ng malalim bago ito sumagot. Kung makapagsalita ka, parang walang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Chris. Pael, naiintindihan ko na may mga bagay kang dapat matutunan. Pero alam mo sa iyong sarili kung para saan ang sandata. Bakit parang andali sa iyong isuko? Lolo, ang gusto ko lang naman ay matahimik na tayo. Matigil na ang panggugulo ng mga engkanto.
Hindi lilipas ang taon na hindi ako nabibiktima ng mga yan eh. Kayo, bakit parang ang hirap sa inyo na isuko ang Chris? Pinapahalagaan nyo kaysa sa sariling apo. Ako buhay ang nakataya, samantalang hamak na patalim lang ang Chris. Kadugo nyo ako lolo. Nahihirapan kayo magpasya para sa akin ah. Hindi naman sa ganon. Ay nako, pasensya na kung ganyan ang pagkakaintindi mo. Pero sinisiguro ko, may malalim akong dahilan para hindi ibigay ang Chris sa kung sino mang elemento o nilalang na nagdanais. Malalim na dahilan. Sabihin niyo po sa akin lolo para maunawaan ko. Hindi yung ganito. Nangangapa ako ng kasagutan sa tuwing binibiktima na maingganto. Nagbuntong hininga si Lolo Guido. Inisip ng mabuti kung ito ba ang tamang oras para sabihin ng apo. Kilala niya ang ugali ni Pael. Kapag may bagay na ayaw ay hindi mapipilit. Hindi ko pwedeng isuko sa kahit na sino ang Chris dahil sa angkan natin ito nabibilang. Walang ibang hahawak ng sandatang ito kung hindi tayo lang. Ako, ikaw, at ang susunod na henerasyon ng pamilya natin. Tayo ang nakatakda at siguradong alam mo na ikaw ang susunod na hawak nito. Diretsyong napatingin si Pael kay Lolo Guido. Hindi dahil nabigla, kundi dahil napag-usapan na nila ang tungkol dito. Sandali lang lolo. Akala ko ba malinaw na ang sinabi ko nung nakaraan? Hindi po akong susunod sa yapak nyo bilang tagapangalaga ng mga Chris. Dahil malayong malayo ang interes ko sa mga ganitong bagay. At isa pa, hindi ko kailanman pinangarap na manugis at mamuksa ng kung anong nilalang. Payapang buhay ang hangad ko lolo. Hindi komplikadong pakikipagsapalaran sa iba't ibang elemento. Sa ikalawang pagkakataon napabuntong hininga si Lolo Guido. Bata pa lamang si Pael napapansin na ang kakayahan. Hindi man aminin ng binata. Nararamdaman niyang may potensyal ito pagdating sa ganong larangan. Ang kulang na lang, pukawin ang atensyon at interes. Subalit hindi magiging madali dahil buo na ang pagpapasya. Hindi bale na. Darating ang araw ikaw mismo makikiusap sa akin. Siguradong babalik ka rin sa inaayawan mong tungkulin. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali ang matanda. Paulit-ulit ang pagpaparamdam ng engkanto. Hindi lang isa, 3 ang nasa paligid. Dali-daling nag-abang sa may pintuan si Lolo Guido. Bit-bit ang mga pangontra. Nakanda na rin ang itak para sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal. Unti-unting napansin ang paggapang ng mga baging patungo sa tahanan. Sinundan pa ng may hinang tawa mula sa iba't ibang boses. Eto na naman tayo. Walang nagbago. Ganito pa rin ang ginagawa niyong atake. Nagsimulang sakupin ng mga baging ang buong pintuan. Tinaga niya ito. Pero sa paglipas ng mga segundo mas lalong kumakapal. Nahirapan na si Lolo Guido dahil sa pagkapit ito sa kanyang binti. Ilang sandali pa, 3 tao ang lumitaw sa harapan. Magandang gabi sa'yo, Guido. Matagal na magmula nang huli tayong nagkita. Kumusta ka? Balita ko hanggang sa ngayon nagmamatigas ka pa rin. Bakit ba ayaw mong isuko mga Chris? Walang halaga ang apo mong si Pael. Hindi na mabilang ang pambibiktima namin sa kanya, pero wala kang pakialam. Wala siyang pagmamahal para sa apo. Ang tanging nasa isip niya, maduktungan ang linya ng mga tagapagmana ng Chris. Wika ng isa pang lalaki. Bakit hindi mo na lang aminin sa apo mo ang katotohanan na wala kang pakialam sa kanya? Tama ang sinabi ng aking kasama. Kung meron kang pagmamahal para sa binata, ibibigay mo sa amin ang sandata. Wika ng isang babae. Sa kabila ng pagkakaroon ng anyong tao, tambad kay Lolo Guido ang tunay na itsura ng mga nilalang. Mga elementong nagdanais na makuha ang sandatang Chris. Hindi niyo ako madadaan sa ganyang pamamaraan. Alam ko ang intensyon niyo. Gagamitin pa ang apo ko.
Lalasunin ng utak para isuko sa inyo ang Chris. Pasensya na hindi yan mangyayari. Marahil nasubok niyo ang lakas ng aking apo, pero huwag kayo magpapakampante. Hindi madaling mapasuko ang aming angkan. Biktimahin man uli, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Kung ako sa inyo, bumalik na kayo kung saan kayo nagmula dahil nagsasayang lang kayo ng oras dito. Ulubong! Kung ayaw mong masayang ang oras namin, ibigay mo ang Chris. Ikaw ang mangmang! Bingi! Kakasabi ko lang na wala kayong mapapala. Paulit-ulit. Kung gusto nyo talaga mapasa kamay ang sandata, patayin nyo muna ako. Humagalpak sa kakatawa ang tatlong nilalang. Sa katunayan, walang laban si Lolo Guido sa kadailanang nagmula sa lahi ng mga ito. Ang sinasabing gabay na engkanto ng mga Chris. Nag-iingat lamang ang mga gustong kumuha ng sandata. Hindi nagpaparamdam ang mga gabay. Pero nangangamba sila na baka kapag sinaktan si Lolo Guido, dito magpakita ang dalawang bantay. Ito, alam mo sa iyong sarili na wala kang laban sa amin. Huwag ka nang sumubok. Mas mabuting isuko mo na para hindi na humaba ang sitwasyon. Mahina talaga ang utak mo, no? Paulit-ulit. Alam nyo na ang tungkol dito. Ang kalahi nyo mismo ang nagbasbas sa aming angkan na kami lang ang siyang hahawak ng sandata at walang sino man sa inyo ang maaaring kumuha. Siguro naman, hindi nyo nakalimutan ang kasunduan. Matagal nang hindi nagpapakita si Turan. Ang engkantong gabay ng sandata. Nararapat lang na maibalik sa amin ng mga Chris. Ibigay mo sa amin yan dahil napupuno na kami. Huwag nyo akong pagbantaan dahil kahit anong kaguluhan pa ang dalhin nyo sa aking bakuran, handa ko lumaban. Kapala, ano magagawa nyo gayong walang bisa ang iyong kapangyarihan dahil sumasapi lamang kayo sa katawan ng mga taong may hina? Matanong ko nga din, kaninong katawan ba ang ginamit nyo sa pagkakataong ito? Nung huli, nagbabalat kayo mga paslit. Ngayon matanda, binata at dalaga. Ito na ang huling babala namin. Kung ayaw mong ibigay ang mga Chris ng maayos, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Hindi mo yan magugustuhan. Mas mabuti kung ganon. Laban kong laban. Hindi ko naman kayo aatrasan eh. Nagkatinginan ang tatlong engkanto. Maya-maya ay isa-isang tumalikod. Dali-dali namang naganda si Lolo Guido dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, isa-isang nagparamdam ang mga aswang. Ganito ang atake ng mga engkanto. Kung hindi madadaan sa usapan, magtatawag ng mga aswang. Kontrolado ang isip ng mga ito para magawa ang gustong mangyari. Sa kabilang banda, nahinto si Pael nang maamoy ang samyo ng mga nilalang. Pagtingin sa tahanan, nakapalibot ang mga ito. Nakita niya si Lolo Guido. Alisto habang inaantay ang pag-atake ng mga nilalang. Hoy! Lubayan niyo ang lolo ko. Dito kayo sa akin. Oras na sana ng pagpapahinga. Malalim na ang gabi. Pero kayo naghahasik pa din. Ako ang harapin niyo. Hinugot mula sa tagiliran ang itak at saka sinugod ang aswang na nasa unahan. Sa bilis ng kilos hindi ito nakailag. Napuruhan at saka humandusay matapos muling mataga. Ang sunod na bumagsak ay ang isa pa. Tumagos ang patalim sa katawan. Mahina. Susugod-sugod, hindi naman kalakasan. Itak pa lang tong ginagamit ko ha, pero bagsak agad. Ikaw naman yung nasa bubong. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis. Sige na. Umangilang nilalang. Dali-daling umalis sa lugar. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Pael. Pero naibaling din ang pansin kay Lolo Guido. Lokong bata to, nandito na, pinatakas pa. Ay nako, saan ka na naman ba nang galing? Si Lolo, hindi mo ba ako pupurihin sa ginawa ko? Nga pala, sugo na naman ba yan ang mga engkanto?
Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nakukuha ang mga Chris. Lolo, isuko mo na yan. Tinatago mo pa rin yan wala namang silbi. Ibigay mo na sa mga engkanto bago nila tayo mapatay. Bumabalik na naman tayo mula sa umpisa. O sige, pag-usapan natin uli pagkatapos mong ligpitin ang mga bangkay. Bilisan mo ang pagkilos ha. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isipan ng mga engkanto. Baka magdagdag pa yan ng mga sugo. Nagbuntong hininga si Pael. Walang reklamo na nilinis ang mga kalat at saka nag-usap silang maglolo. Pael, yakapin mo na ang nakatadhana sa'yo. Ikaw ang susunod na hawak na mga Chris. Hindi mo ito matatakasan. Tignan mo, alistong-alisto ka pagdating sa paglaban sa mga aswang. Kaya ano pa bang inaayawan mo sa tungkulin? Lolo, ginawa ko lang yon kasi nasa panganib kayo. Kung sa ibang tahanan sumala kayo mga aswang na yan, wala akong paki dyan. Pero kung sa'yo aba, hindi ako papayag. Apo, ilang beses mo mang itanggi. Hindi magbabago ang katotohanan na malapit nang mapukaw ang iyong interes. Nakakatuwang malaman, hindi magtatagal, ikaw na mismo mamumuksa, ililigtas mo ang baryo. Napailing si Pael. Para sa kanya, lumalaban lamang siya sa mga pagkakataon kapag lolo mismo ang sinasalakay. Maliban dito, wala siyang pakialam sa ibang tao. Bahala ho kayo kung anong iisipin niyo. Basta sa akin ayoko talaga. Pasensya na ho, Lolo Guido. Lumabas ang binata. Nagtungo sa bakuran kung saan nakalagay ang isang papag na nagsisilbing tambakan ng mga halamang gamot. Sinindihan ng solo sa tabi at saka nagsimulang humimay ng mga dahon. Ginagawa ito bilang pampakalma sa tuwing magkakasagutan sila ni Lolo Guido. Ilang beses nang ipinaliwanag dito na ayaw niyang sumunod sa yapak bilang tagapangalaga ng mga Chris. Mas matimbang sa kanya ang pagkakaroon ng tahimik na buhay. Malayo sa anumang banta ng mga elemento. Ayaw niyang maranasan ang buhay na tinatamasa ni Lolo Guido bilang tagapagbantay. Sa kalagitnaan ng paghihimay ng mga dahon, napansin ni Pael ang paggalaw ng mga baging sa kalapit na puno. Kumikilos ito patungo sa kanya, pero pasimple lang na tinataga ng itak. Yan na naman kayo. Bibiktimay na naman ako. Ilang beses nyo na akong dinala sa mundo nyo, hindi ba kayo nagsasawa? Ako kasi napapagod na ako sa kalokohan nyo eh. Kung maaari sana, hayaan nyo na lang yung Chris dito sa amin. Wala namang silbi kung mapupunta yan sa inyo eh. Hindi nyo rin magagamit, hindi nyo mahahawakan. Tanging tao lang ang makakadampi sa sandata. Alam nyo naman yan, di ba? Kinausap ang mga baging na tila may sariling buhay. Walang tigil sa paggalaw. Hindi nagtagal lumitaw ang isang matandang lalaki. Tama ka, iho. Hindi nga namin mahawakan ng mga Chris. Pero nararapat itong bumalik sa aming angkan. Kami ang lihitimong nagmamay-ari. Bago mapas sa kamay ng tao kaya isoli nyo na. Madali lang naman kaming kausap eh. Yung lolo mo, masyadong nagmamatigas. Wala sa kasaysayan ng mga Chris na kayong mga engkanto ang unang nagmamay-ari. Ang sabi ng mga ninuno namin, may gabay na engkanto. Walang sinabing ang kanyong nagmamay-ari. Ang sabihin mo, mapang-angkin kayo. Lalo na nung nalaman nyo yung lakas ng bisa ng mga sandata. Hoy tanda, ito ang tandaan mo ah. Sa oras na magpumilit kayo na kunin ng mga Chris at saktan si Lolo Guido, baka sakaling makita nyo rin kung paano ako magalit. Hindi ko lang kayo pinapatulan eh. Yung ginagawa ko sa mga aswang na pinapadala nyo, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Hindi maintindihan ni Pael kung saan kumukuha ng lakas ng loob upang magsalita ng ganito. Ang tanging alam, ayaw madawit sa anumang kaganapan ng mga Chris. Subalit ngayon, nanindigan ng binata para protektahan ito. Kung ganon, hindi dito natatapos ang hidwaan natin, iho. Magpapatuloy ang kaguluhan sa pagitan ng aming lahi at sa inyong dalawa ni Guido.
Tugon ng engkanto. Naglaho ito kasabay ng dahan-dahang paggapang ng mga baging pabalik sa puno. Kung makapagbanta, akala mo naman nakakatakot. Yung mga siga nga sa amin ginugulpi ko eh. Kayo pa kaya nang di makakilos kapag di nakasapi sa katawan ng tao? Ay sus, wag ako. Sa kabilang banda, walang paglagyan ng tuwa ni Lolo Guido nang marinig ang pag-uusap ng apo at ng engkanto. Alam niyang kaunti na lamang, tuluyan ng mapupukaw ang interes ni Pael sa tungkulin. Sadyang naguguluhan pa lamang kung alin ang mas matimbang. Kinabukasan nagulantang si Lolo Guido nang makitang wala sa kinalalagyan ang mga kres. Dali-dali siyang lumabas, pero muli ring pumasok nang marinig ang boses ni Pael mula sa kabilang kwarto. Nakita niya itong hawak-hawak ang sandata. Diyos ko, atakin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Bakit hindi ka nagsabi? Akala ko tuloy kung sinong kumuha ng mga kres. Tinititigang mabuti ni Pael ang mga sandata. Sinuri at hinawakan ng talim. Ganon na lamang ang paggugot ng hininga, sabay bagsak ng mga ito. Akala ko pa naman kung anong meron sa patalim na to, para habulin ng mga engkanto. Wala namang pinagkaiba sa itak eh, sa kakutsilyo na meron tayo sa bahay. Marahil hindi mo pa nararamdaman ang bisa ng mga kres. Pero sa puntong makikipaglaban ka gamit yan, malalaman mo ang lakas. Pael, ibalik mo ang mga kres sa lalagyan. Hindi yan pwede makita ng kung sino at baka pagkainteresan. May mga engkanto na gustong umangkin. Huwag na natin dagdagan. Hindi naituloy ni Lolo Guido ang sasabihin. Bagyang gumalaw ang sandata. Kasabay nito ang pagkarinig ng mahinang boses. Tinatawag nito ang pangalan ni Pael. Nagkatinginan ang maglolo. Pael, ibalik mo sa pagkakatago mga kres. Siguraduhin mong maayos ang pagkakabalot. Lalabas muna ako. Hahanapin ko ang pinagmulan ng ingay. Baka nariyan na naman ang mga engkanto. Sumunod si Pael pero sa sandaling ibalik sa sisidlan ang mga sandata. Isang itim na anino. Hubog ng tao ang lumitaw mula sa bintana. Walang muka, walang itsura, tanging itim na figura. Nakilala ang boses nang magsimula magsalita. Ito ang tumawag sa kanya kanina lang. Kumusta, Pael? Hindi pa tapos ang oras ni Guido bilang tagapangalaga ng mga kres. Pero ikaw ang susunod. Sa'yo ko makikiusap. Tawagin mo ko sa pangalan ng iyong nais. Hindi magbabago ang aking gampanin bilang elementong gabay ng mga kres. Patawad kung ngayon lang ako nagparamdam. Matapos ang huli kong paggabay sa mga sandata, ilang taon na ang nakalipas. Dito napagtanto ni Pael. Totoo ang sinasabing may gabay na engkanto ang mga kres. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng anumang takot habang karap at kausap ang elemento. Hindi kagaya ng mga sandaling may nakakainkwentro sa kagubatan. Magaan ang pakiramdam niya ngayon. Sandali. Talaga bang ikaw ang gabay na engkanto ng mga kres? Pakitaan mo ako ng pruweba. Maraming nilalang na sumubok na makuha mga sandata. Hindi ako makakapayag na badagdagan pa ang mga ito. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Mas lalong nalalagay sa peligro ang buhay ni Lolo Guido bilang kasalukuyang tagapangalaga. Mula sa lagayan, kusang lumabas ang dalawang kres. Lumapit ito doon sa anino. Anong pruweba pa ang kailangan mo, tao? Hindi ko mapakita ang tunay kong anyo dahil kinulong ako ng aking mga kalahi. Sandali, yung sinasabi mo bang kalahing nagkulong sa'yo? Yung mga engkantong pabalik-balik dito sa amin. Tatlo sila eh. Iba't ibang katawan ng tawang sinasapian para lang makapunta dito sa amin. Sila ba yun? Kung nakakulong ka, bakit ka nandito ngayon? Napakadaldal mo. Sa haba ng panahon,
ikaw ang pinakamaraming tanong sa lahat ng magiging tagapagbantay. Huwag mong isipin kung paano ako nandito ngayon. Kailangan mong maganda dahil paparating na sila. Tinawag ni Pael si Lolo Guido. Laking gulat ng matanda sa nakita. Ang buong akala niya ay parte lamang ng kwento ang sinasabing engkantong gabay. Subalit ngayon ay nasa harapan, nakakausap, nakakasalamuha. Pinaghandaan nilang tatlo ang nalalapit na pagsugod ng mga engkantong kalaban. Nakailera ang mga pangontra, mga patalim. Si Pael ay kinondisyon ng sarili. Hawak-hawak ang mga kris. Gabayan mo ang aking apo. Hindi pa buo ang kanyang pagpapasya tungkol sa kanyang tungkulin. Ngayong nandito ako, makakaasa ka, Guido. Sa pagnanais nilang makuha ang Kris, nakaligtaan nilang bantayan ang pagkakakulong sa akin. Siguradong magugulat sila sa kaganapan. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Pael. Aminadong nagbigay ng salita sa gabay ng mga kris at kay Lolo Guido. Ilang beses mang nakipaglaban sa mga aswang. Pero ngayon, iba ang kalaban. Ano ba naman to? Uy, bakit ganito yung sarili ko? Nagbigay na ako ng salita, tutulong ako eh. Bakit parang ayaw ko? Ayoko ng gulo. Hindi ko gusto yung tungkulin na to eh. Upang makuha ang kapayapaan, kailangan dumanak ng dugo. Labanan mo mga kalahi na naghahangad na makuha ang Kris. Talunin mo sila. Sa pamamagitan nito, may isa sa katuparan ng inaasam mong payapang buhay. Naiintindihan kita po. Nasaksiyan mo ang hirap na pinagdaanan ko. Kaya ayaw mong sumunod sa yapak bilang tagapangalaga. Kaso lang iho, ito ang nakalaang tadhana para sa'yo. Kaya sana bigyan mo ng pagkakataon. Walang mawawala kung susubukan mo. Nandito kaming dalawa ng elementong gabay. Kaagapay mo sa anumang mangyayari. Nag-aalangan man, wala nang ibang pagpipilian si Pael. O sige, gusto ko nang matapos to para wala nang manggulo kay Lolo. Kahit ako ilang ulit ng biniktima ng mga yan eh. Lolo, elementong gabay. May pagdadalawang isip ako pero tama kayo. Walang mawawala kung susubukan ko. Hawak ang kris. Naramdaman nila ang puwersang dumadaloy mula sa sandata papunta sa katawan ng binata. Dumating na ang mga nilalang. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Pael at sa mga aswang. Sa pinakahuling hanay, nakatitig ang engkanto na nasa katawan ng isang matandang lalaki. Nakalabas pala ang gabay ng mga kris. Nagawang basagi ng pananggalang. Pero tignan natin, kung magabayan mo ng tama ang batang may hawak ng sandata, lumalakas lamang ito kapag buo ang puso ng may tangan. Huwag ka masyadong magpakampante. Alam mo sa iyong sarili, sa oras na matalo ka sa pakikipaglaban sa isang mortal, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Tignan natin kung ano mangyayari mamaya. Sa paggudyat ng matandang kalaban, kumilos kagad ang mga aswang. Sabay na sinugod sina Lolo Guido at Pael. Kanya-kanya naman sa diskarte ang maglolo para labanan ang mga ito. Ginamit ni Lolo Guido ang mga langis at itak. Mabilis niyang napapabagsak ang mga nilalang. Saboy ng langis at tarak ng patalim. Samantala, kasabay ng paggamit ni Pael ng kris, ay ang paghambalos ng lakas ng elementong gabay. Rumirehistro sa isipan ng binata ang susunod na kilos ng mga kalaban, kaya madali niyang nakokontra. Sa bawat paglatay ng sandata, maraming nilalang ang bumabagsak. Samot-saring daing at angil ang kumalat sa lugar. Kalaunan ay walang natira. Isang engkanto na lamang na nagtatago sa katawan ng matandang lalaki. At sa likod ng matandang ito, dalawang itim na elemento ang gumagalaw.
Laking gulat ni Pael dahil biglang nawala ang itim na mga elemento nang magsaboy ng lakas ang kanyang gabay. Oh, anong nangyari sa mga kasama mo? Biglang nawala. Tama ang sinabi ni Lolo Guido kanina. Ito na ang huling oras mo. Meron ka bang gustong sabihin bago mawala? Makikita ang takot sa engkanto. Dahan-dahan pang umatras. Kaso nga lang hinarangan ng elementong gabay. Ang pagnanais ng sobra, hindi maganda. Binigyan ka ng mataas na uri ng lakas sa ating mundo, pero hindi ka na kontento. Naway magsilbing babala sa lahat ng mga engkanto ang kalapastangan ng ginawa mo. Isang usok ang lumabas sa katawan ng matandang lalaki. Nagpakita ang tunay na anyo nito. Isang nilalang na hugis tao ang figura. Ngunit ang kanyang balat, maihahalin tulad sa ugat ng mga puno. Hindi na nagdalawang isip pa si Pael. Buong puwersang ginamit ang dalawang kris. Pinatay ang nilalang. Kitang-kita ng tatlo kung paanong nalusaw ang buong katawan nito hanggang sa maglaho sa hangin. Lumipas sa mga araw gaya ng sinabi ng elementong gabay na isa katuparan ang kapayapaang hinahangad sa oras na matalo ang engkanto. Nagkatotoo at unti-unting naranasan ni Pael. Nagpatuloy sa panggagamot si Lolo Guido dahil wala nang nanggagambala na asikaso ang lahat ng pasyente. Sa kabilang banda, naguguluhan si Pael kung ano ang susundin. Yapak ba ng angkan o sariling kagustuhan? Kung siya lamang ang magpapasya, gusto niyang malayo sa buhay ng isang tagapangalaga na isa nang makipagsapalaran sa ibang bayan, maranasan ang buhay ng isang normal na mamamayan. Mahabang panahon pa bago nagdesisyon. Sa huli ay niyakap ang nakatadhana para sa kanya. Sa gabay ni Lolo Guido at ng elemento, unti-unting napukaw ang kanyang interes. Naintindihan ng responsibilidad ng angkan at kung ano ang maitutulong nito sa lahat ng mga tao. Dahil sa oras na mapunta ang mga kris sa maling kamay, malaking kaguluhan ang magaganap sa mundo ng mga tao. Ang nagtulak kay Pael para gampanan ng tungkulin, isakripisyo ang sarili, gamitin ang kambal kris sa pagtulong sa kapwa. Bagong istorya pa rin yung kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa isang tao na mahilig sa apoy. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ino. Taong 1991, sitio ng Iloilo. Kumpara sa mamutya na tinatangan ng karamihang antingero, ginagawang palawit sa kwintas ang mga ito. Subalit ang pagmamay-ari ni Mang Dolfo, nakabaon sa sariling gawang maso. Nagtatanda ang mga tao sa kanilang lugar, lalo na kapag ang nasabing matanda ang pag-uusapan. Hindi to tinatabla ng anumang apoy, bagaman o nagliliyab pa yan. Bali-balita, ipinaglihe sa apoy ng pinagbubuntis pero hindi nila alam ang totoong kwento. Bata pa lamang si Mang Dolfo, napansin ng ina ang pagkahilig sa apoy. Sa tuwing magluluto o magsusunog sa labas, palagi itong nakaabang sa takot na baka may masamang mangyari. Inilalayo pa siya pero sa lakas ng iyak ay binabalik din. Binabantayan na lamang ng maigi. Sa paglipas ng panahon lalong lumala ang pagkahilig na ito. Sa gabi ilang gasera ang sinisindihan dahil gustong-gustong makakita ng apoy sa paligid. Nababahala ang ina. Hindi normal sa isang bata ang ganito. Kaya naman sinubukan patignan sa kakilalang manggagamot. Sa halip na suriin ang kalusugan, binigyan ng mutya. Ang sabi ay isa itong kakayahan, bagay na hindi dapat baliwalain dahil malaki ang tulong sa lipunan.
Ang manggagamot din ang palihim na sumasanay kay Mang Dolpo noong araw para maging mahusay na antingero at manunugis ng aswang sa hinaharap. Hindi nagtagal, natutunan ang dapat matutunan na bilang sa hanay ng magaling na mamumuksa. Boy, talaga bang hindi tinatablan ng apoy ang si Mang Dolpo? Parang imposible naman. Tao siya no, hindi bakal. Kahit nga bakal, narurupok din minsan. Sino ba nagpapakalat ng ganyang usapin? Bigwasan ko kaya? Wika ng binatang nagngangalang Ino. Alam mo, hindi lilitaw ang isang usapin kung walang patunay. Kilala mo ang mga tao dito sa atin. Hindi sila basta-basta nagsasabi ng walang batayan. At saka dati pa yan. Panoon pa ng mga lolo natin. Sa tingin ko nga, immortal si Mang Dolpo eh. Kasabayan niya yung ninuno ko pero patay na yun. Siya buhay po. Buhay na buhay. Di gaanong katanda. Ano kayang sikreto niya? Tugon ni Boy. Kasalukuyang nakalambitin sa puno ng mangga ang dalawa habang nakatingin kay Mang Dolpo na nag-aararo. Mag-isa na lamang sa buhay ang matanda upang matugunan ang sariling pangangailangan ay kumakayod. Boy, paano kung subukan nating sunugin si Mang Dolpo? Para malaman natin kung tinatablan ba o hindi. Sa sinabi ni Ino, kamuntikang bumitaw sa kinakapitang sanga si Boy. Nagulat sa sinabi ng kasama. Baliw ka ba? Ikaw kaya yung sunugin ko? Parang ewan to, bala ka nga dyan. Kung ano yung sinasabi mo eh. Umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Dali-daling bumaba si Ino sa takot na maiwang mag-isa. Sandali pa nitong tinitigan si Mang Dolpo nang matapat sa kinalalagyan ng matanda. Dumako ang tingin sa maso na nasa gilid. Dali-daling umupo sa katabing bato upang mas lalong makita sa malapitan. Sinasabi ng karamihan na may kapangyarihan ng maso na pagmamay-ari ng matanda. Pinagkainteresan nito ni Ino. Dahan-dahang inabot ng kamay pero hindi nagawang mahawakan dahil kagad kinuha ni Mang Dolpo. Dali-dali siyang tumayo. Lumingon sa kaibigang si Boy na hindi makapaniwala sa ginawa. Hindi ka ba naiinitan sa panahon ngayon, bata? Mas mainam na umuwi ka. Uminom ng maraming tubig. Baka matuyo yung lalamunan mo. Matindi ang init ng panahon. Wika ni Mang Dolfo. Hindi nag-abalang tumingin sa binata. Dinampot nito ang mga kagamitan at saka lumakad. Hila-hila rin ang kalabaw. Lintik, buang ka ba? Paano ko nagalit sa'yo si Mang Dolpo? Alam mo, ikaw dapat sa'yo kinukulong sa bahay. Ilang beses mo nang ginawa yan. Maraming bagay na pwedeng pagkainteresan, yung matandang yun pang naisip mo. Pambihira, mayayari tayo niyan eh. May sinabi si Mang Dolpo, no? Lagot ka talaga. Sabi pa naman nila, kapag may sinabi yun, mangyayari. Malas mo kapag masama. Ano, tatayo ka na lang ba dyan? Bala ka nga matusta. Wika ni Boy. Napakamot sa ulo habang lumalayo. Naiwan si Ino sa kalagitnaan ng taniman at saka lumakad ng matauhan. Pagsapit ng hapon, bumalik sa manggahan ng dalawa. Naroon uli si Mang Dolfo nag-aararo. Tahimik nilang pinapanood. Pero si Ino, hindi mapigilan ang sarili. Pinagmasdang mabuti ang matanda, lalo na ang palaging bitbit na maso. Talaga bang nagbabaga yung maso ni Mang Dolpo? Tapos totoo rin ba na hindi siya natatakot sa aswang? Napaka-misteryoso ng taong yan ah. Maraming sabi-sabi tungkol sa kanya. Pero ang hirap kumpirmahin dahil hindi naman makausap. Sa sandaling matapos sa pagsasalita, natahimik nang biglang lumingon sa kanilang gawi si Mang Dolpo na para bang narinig ang pinag-uusapan. Umiwas ng tingin matapos ang ilang sandali. Ayan, daldal pa. Alam mong maiwaga yung tao na yan, ang dami mo pang sinasabi. Manahimik ka na lang dyan. Tulungan mo ako manguha ng mangga bago tayo maabutan ni Mang Johnny. Habulin tayo ng itak kapag nakita tayo eh. Bilisan mo na.
Napabuntong hininga si Ino. Pagkuway sinunod ang sinabi ng kaibigan, subalit hindi pa rin maiwasang sulyapan ng matanda. Paglipas ng ilang oras, nasundan na lamang ng tingin ng paglayo ni Mang Dolpo. Tapos na itong mag-araro. Hindi napigilan ni Ino ang sarili. Nagmamadaling bumaba ng puno at saka sinundan ito. Pagdating sa tahanan ni Mang Dolpo, kaagad siyang nagtago para hindi mahuli. Sumiksik sa tambakan ng talahib sa tabi. Sinilip ang matanda na abala sa pagtali ng kalabaw. Nanlaki ang mga mata. Nang mapagtantong ang kinalalagyan ay malapit lang sa lubluban nito. Nang magsimulang sumampa sa putik ang kalabaw, napapikit na lamang dahil natalsikan. Sa sandaling umalis ang matanda ay saka siya lumabas. Nagmamadaling lumayo, sabay kuha ng mga dahon para pahiran ang mantsa ng putik. Nako naman kung kailan nakapwesto, saka naman may ganito. Bakit ba hindi ko napansin ang lubluban na yan? Narumihan tuloy. Oo nga naman, bakit nga ba? Sa laki niyan imposibleng hindi makita. Sandali, ikaw yung bata doon sa taniman Hanggang dito ba sa tahanan nakasunod ka? Ay nako bata, hindi ako naghahanap ng aampunin kaya umalis ka na Napalundag sa gulat si Ino. Hindi inasahan na mauhuli ng matanda. Mang Dolpo, kayo po pala. Nagtanong lang ako, napipi ka na. Nautal na. Bata, hindi mo kailangan mataranta. Ano bang sadya mo sa akin? Bihira akong humarap sa tao kaya bilisan mo. Napahugot ng hininga si Ino. Pinakalma ang sarili habang nag-iisip kung paano magsasalita sa harapan ng matanda. Sa puntong ito, seryoso, diretso ang mga mata na nakatitig. Magpapaalam lang po sana kung pwedeng hiramin ng kalabaw. Napagpasyahan kasi namin ni Boy na aralin ng pag-aararo para may magawa. Alam niyo naman po, di ba? Sa dami ng sakahan dito sa atin, may naghahanap ng araro. Natigil siya sa pagsasalita. Kabadong-kabado dahil sa paraan ng pagtitig ni Mang Dolpo. Ganun ba? Hiramin mo ang kalabaw ko para may magamit sa pag-aararo. Ayos ka lang ba bata? Hindi ka naman nabagok May kalabaw kasi kayo Bakit kailangan mong manghiram sa akin? Napalunok si Ino. Ngayon lang napagtanto ang sinabi. Sa pagkataranta hindi napansin ang lumalabas sa bibig. Pero sige, kung yan ang gusto mo, pwede niyong hiramin ang alaga ko. Pero dapat maibalik bago mag-alas 6 ng gabi. Kailangang walang diferensya sa sandaling maiuwi. Mahirap alagaan ang isang kalabaw. Sa sobrang strikto siguro ng lolo mo, hindi pinapagalaw yung kalabaw niya Wala sa sariling tumango si Ino. Sinabayan na lamang upang hindi mahalata ang totoong pakay. Pero sa sandaling inabot sa kanya ang tali ng kalabaw, natigilan dahil hindi marunong. Itinakbo siya nito na naging dahilan para magtamo ng galos. Ano ba naman kasing pumasok sa utak mo, Ino? Manghihiram ka ng kalabaw, hindi ka naman marunong. Kasalukuyan silang nasa lilim ng mangga. Hindi magawang umuwi. Sa takot na pagalitan lalo si Ino. Malay ko ba na magiging ganito yung pagsunod ko kay Mang Dolpo? Gusto ko lang naman malaman yung totoo Yung sabi-sabi tungkol sa kanya, anak nagkasugat pa ako, lintik na kalabaw to. Yun lang yung gusto mong malaman. Bakit ba kasi gusto mong malaman yung tungkol kay Mang Dolpo? Hindi pa ba sapat sa iyo yung mga kwento? Naiiba ang matandang yun kumpara sa ordinaryo, kaya huwag ka nang magtaka. Napahama ka tuloy sa katigasan ng ulo mo. Huwag ka pang tumigil, tignan mo. Hindi lang yan ang aabutin mo. Nanguha siya ng iilang dahon ng agonoy, dinikdik, at saka inabot kay Ino para igamot sa sugat. Malala ang natamo bandang tuhod. Sa kakulitan mo, ikaw tuloy yung inararo ng kalabaw. Sana magtanda ka na. Bilisan mong paggamot dyan. Sasauli mo pa yan Hiram ng hiram, di naman marunong humawak.
Patuloy ang paninermo ni Boy. Pero dahil ayaw na ni Ino, siya na ang nagsauli. Bago sumapit ang dilim, nasa harapan ng tahanan ni Mang Dolpo ang dalawa. Hindi na ito naglikot at dahil maalam si Boy sa ganitong klase ng hayop, naging maayos ang pagbalik nila. Habang inaantay na matapos ang pagtali ni Mang Dolpo sa alaga, sinasamantala ni Ino ang pagkakataon na masilip ang loob ng tahanan. Dumiretso sa pagsilip sa bintana, sinuring maigi ang bawat sulok hanggang sa madako ang tingin sa maso na nakapatong sa mesa. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ang kumikislap na bato sa gitna. Tinitigang mabuti pero hindi tumagal dahil nahuli ng matanda. Masyado yatang mausisa ang kaibigan mo. Bata, mas mabuting umalis na kayo. Huwag nang bumalik. Hindi ko nagugustuhan ang kilos. Pasensya na po, Mang Dolpo. Alis na po kami. Uyeno, ka na. Hinila ni Boy ang kaibigan. Pahirapan pang kinaladkad dahil nagpupumilit na makawala sa pagkakahawak. Alam ko na kung saan galing yung taglay na lakas ni Mang Dolpo. May nakita ako kumikislap na bato doon sa bakal na maso. Malamang dun yun. Napakamot na lamang ng ulo si Boy sa sinambit ng kaibigan. Nakita mo naman kung paano tayong tinignan ni Mang Dolpo kanina. Tapos may gana ka pang magsabi ng ganyan. Hindi ka pa nadala sa tinamumong sugat. Tono ng pananalita titig ng matanda. Nako Ino, mapapahama ka niyan. Pati ako madadamay sa'yo, magpaawat ka nga. Hindi talaga eh. Paano nga kasi kung doon talaga galing yung taglay na lakas ni Mang Dolpo? Gusto ko lang naman malaman kung ano yung bato na yun. Hindi siya tumatanda sa edad niya. Sabi niyo pa hindi tinatabla ng apoy. Tapos kinakalaban pa yung mga nilalang. Gusto ko lang naman ng patunay. Isang salita mo pa. Hindi lang kita kakaltukan, ilulublob talaga kita sa putik. Sabing tumigil ka na eh. Ano bang pakialam mo kung dun sa bato nagmumula yung lakas ni Mang Dolpo? Labas ka na sa buhay niya. Sa tulak ng kuryosidad, gustong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Mang Dolpo. Nang walang pasabi, kumaripas ng takbo pabalik sa tahanan ng matanda. Lintik ka talaga. Bahala ka sa buhay mo. Labas na ako kung ano man ang kahihinatnan ng katigasan ng ulo mo. Wika ni Boy. Umuwi na rin nang hindi na matanaw ang kaibigan. Sa kabilang banda, matyagang nag-abang si Ino sa paglabas ni Mang Dolpo. Inabot siya ng ilang oras pero hindi pa rin sumuko kahit inaantok. Nagising din ng diwa nang makitang nagmamadali itong lumabas bitbitang maso. Sa sobrang bilis ng pagtakbo, hindi na halos maabutan ng matanda. Kung hindi lang naririnig ang daing ng isang nilalang, tuluyang maliligaw sa kagubatan. Nang matunto ng kinalalagyan ni Mang Dolpo, kagad nagtago si Ino dahil lumilingon ito habang hawak sa ulo ang isang aswang. Dahan-dahan itong lumayo sa takot. Ilang sandali pa, hinampas ng maso ang nilalang hanggang sa madurog ang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali ay natigilan, maging si Ino na nasa kalayuan, kinilabutan sa biglaang pag-iba ng ihip ng hangin. Mararamdaman ng matinding kilabot, tinalasan na lamang ang paningin nang marinig ang sunod-sunod na kaluskos. Hoy, wag mo ko taguan. Alam kong nasa paligid ka. Magpakita ka bago maubos ang pasensya ko. Maigsi lang ang baon ko ngayon. Sa tuwing may kakaluskos ay napapatingin si Ino. Hindi na nagustuhan ang nararamdaman. Hindi lang takot ang nadarama. Presensya na ng nilalang. Kalaunan ay napasigaw si Mang Dolpo sabay hawak ng sariling pisngi. Dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakatumba nang banggain ng kung sino. Sa sobrang bilis ay hindi makita. Yan na naman ang pakulo. Walang nagbago sa lahi nyo.
Papahirapan pa akong mahuli. Mamamatay din naman sa dulo. Maging patas ka. Dumito ka, magtuos tayo. Muling kumaluskos. Sa pagkakataong ito ay kumilos na ang matanda. Hinanap sa paligid ang pinagmumula ng ingay. Dali-dali namang sumiksik sa nagyayabungang damo sa tabi si Ino upang maiwasang mahuli. Sinuri ni Mang Dolpo ang bawat sulok ng gubat. Hinahampas ng maso ang mayayabong na damo. Ilang maliliit na puno na rin ang natumba matapos tamaan. Wala sa sariling napadasal si Ino dahil nasa tapat na ang matanda. Paubos na ang pasensya ko. Kaya lumabas ka. Huwag mong intayin na ako pa makahanap sa'yo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, bata. Natulala si Ino sa huling sinabi ng matanda. Naguguluhan kung sino ang hinahanap nito. Ang nilalang na kumakaluskos o siya ba na nagtatago? Bibilangan kita. At kapag hindi ka pa lumabas, pasensyahan tayo. 1, 2, 3. Kagad lumingon si Mang Dolpo nang mapansin ang kaluskos sa likuran. Bumungad ang mabangis na aswang. Sinangga ito ni Mang Dolpo gamit ang maso. Tumilapon sa katapat na puno ang nilalang. Dumadaing ito pero nakuha pa ring bumangon. Muling sumalakay pero tumilapon lang din. Pambihira. Kaya palang bigat ng pakiramdam ko mula kaninang hapon. 2 pa lang aswang na makakalaban. Bakit naman nagkasabay? Baka sa susunod na araw, wala na akong makalaban. 2 pa ang pagsalakay. Ano bang biniktima nyo ngayong gabi? Tanong ni Mang Dolfo. Kinakausap ang aswang ng normal. Umangil ito. Sabay kalmot sa mukha ng matanda. Napatras siya. Hindi naman nasugatan pero nararamdaman pa rin ang sakit. Dito na bumigay ng todo ang nilalang. Patuloy sa pagsugod hanggang sa hindi na nakabawi si Mang Dolpo. Ilang ulit binalibag. Isinangga na lamang ang mga braso na walang tigil sa pagkalmot ng halimaw. Sa kabilang banda, hindi makakilos si Ino sa kinalalagyan. Titig na titig sa nangyayaring sagupan pero walang magawa kahit ilang ulit na sumagi sa isip na tulungan ang matanda. Nang tumagal, biglang dumako ang tingin sa bote at posporo sa damo. Nakita niya itong bitbit ni Mang Dolpo kanina. Sinadya itong itabi. Mas lalong naguluhan kung ano ang gagawin. Nang pagbaling dito, napabaluktot na lamang sa lupa habang walang tigil na kinakalmot ng aswang. Bala na nga. Mang Dolpo, saluhin niyo po! Dali-daling tumayo si Ino. Dinampot ang maso pero kagad nabitawan ng maramdaman ng init. Sabay na napalingon sa kanya si Mang Dolpo at ang aswang. Wala na siyang panahon para indahin ang paso. Kumilos ang matanda. Napigilan ang halimaw bago siya maabot. Mas mabuti sana kung dumapa ka na lang. Etong batang to, umaga o gabi ikaw ang palagi nakikita ko. Hanggang dito sinundan mo ko. Umalis ka na! Mas lalong nabuhay ang kuryosidad ni Ino. Dinampot nito ang maso. Bumalik ang matanda sa pakikipagtuo sa aswang. Nakabawi na, pero mas naging agresibo ang nilalang. Sa sandaling tumilapon sa kalayuan si Mang Dolpo, si Ino naman ang nataranta dahil sa kanya bumaling ang atensyon ng aswang. Nagmamadaling tumakbo, napasubsob ng maabutan. Pagkadapa, hindi na kumilos sa takot sa kung ano ang mangyayari, pero dumaing ng maramdaman ang pagkalmot nito. Sugatan na ang likuran. Sandali lang. Ako ang kalaban mo kaya dumito ka. Dinadamay pa ang bata. Ikaw naman bata ka. Pakiusap umalis ka na bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng pagtamo ng sugat, nakahinga ng maluwag dahil sa pagbalik ni Mang Dolpo. Hinila nito palayo ang aswang
at walang tigil na hinambalos ng maso. Ibinuhos ng matanda ang buong lakas hanggang sa mawasak ang bungo nito. Hindi pa huminto. Sa puntong iyon ay dibdib naman ang dinurog. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang sagupan. Gumapang si Mang Dolpo sa kalapit na puno. Doon sumandal. Nagpahinga sa sobrang pagod. Ano, nasaktan ka ba bata? Sabi sa'yo huwag ka masyadong magpapadala sa kuryosidad. Dati ko pa napapansin yung tinginan mo sa akin, pero hindi ko pinuna sa pag-aakalang hanggang doon lang. Hindi ko inaasahan na aabot tayo sa puntong to. Halika nga dito, tignan natin yung sugat mo. Dahan-dahang lumapit si Ino. Paika-ika dahil sa lala ng hapdi. Yan ang napala mo. Interesadong-interesado sa buhay ng iba. Tignan mo, nakatanggap ko tuloy ng kalmot mula sa aswang. Alam mo ba na pwede kang maging katulad nila sa simpleng sugat lang? Nanlaki mga mata ni Ino sa pangamba. Buwat sa sinabi ni Mang Dolpo. Sa takot ay napatitig na lamang. Karamihan sa pasyente ng kakilala kong manggagamot, nayayanggaw dahil sa nakuha nilang sugat mula sa nilalang. Nadadaan pa naman sa gamutan, pero may bahid na ang pagkatao. Handa ka naman sigurong lumipad at dumapo sa mga bubong, ano? Mang Dolpo naman, hindi po ako nakikipagbiruan. Totoo po ba yan? Humagalpak ng tawa ang matanda. Lalo na nang makitang naluluha ang binata. Kalalaki mong tao, iiyak ka. Pigilan mo nga ang luha. Antayin mo ko. Tatapusin ko lang to. Naupo si Ino sa tabi. Iniinda ang sugatang likuran. Pinapanood niya si Mang Dolpo na nangunguha ng tuyong dahon at sanga. Itinatambak ito sa bangkay ng aswang at saka sinindihan. Inihagis niya rito ang bote na may lamang likido. Hindi napansin na bukas kaya natapon. Napailamos ng muka ang matanda. Anak naman talaga ng... Ang sabi ko ihagis, pinaliguan pa ako. Napapagod na ako magsalita. Papalampasin ko na lang yung ginawa mo. Humingi ng paumanhin si Ino. Makalipas ang ilang sandali ay umuwi na sila. Dumiretso sa tahanan ni Mang Dolpo. Dito ginamot ang sugat ni Ino sa likuran. Doon na rin siya nagpalipas ng gabi. Uy, saan ka ba galing kagabi? Maagang nagpunta sa bayong lolo mo Hinahanap ka pati ako pinagalitan. Wala akong alam Ano bang pumasok sa isip mo para mawala ng buong gabi? Ikaw Ino habang tumatagal para kang ewan. Napagsabi na ako kay Lolo. Inabutan lang ng antok kung saan. Doon na ako nakatulog kaya hindi nakauwi. Talaga lang O baka sa tahanan ka ni Mang Dolpo natulog? Anong ginawa mo dun? Pahama ka talaga Kapag ako nadamay dyan sa kalokohan mo, magkalimutan na tayo. Ang tigas pa naman ng ulo mo. Hindi ka madaan sa pakiusap Hindi na lamang sumagot si Ino. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Mang Dolpo. Huwag ipagsasabi kung ano man ang nangyari. Pagkatapos masaksiyan ang buong kaganapan, natakot siyang baliin ang pangako sa matanda. Magmula ng araw na yun, binago niya ang ugali. Natutong pigilan ang kuryosidad sa pangamba na mapahamak muli. Lahat ng pangaral ni Mang Dolpo, tinandaan. Hindi na nangyalam sa buhay ng matanda kahit kailan. Magkaibigan pa rin sila, pero hinahayaan na siya ni Ino. Dahil alam ng binata sa kanyang sarili, may misyon na ginagampanan ng matanda. Hindi para sa sarili, kundi para tumulong sa kapwa. Nangangailangan ka ba ng proteksyon sa sumpa? Barang, kulam, usog, at kung ano pang maaaring magdulot sa iyo ng masama? Nangangailangan ka ba ng karagdagang lakas sa pangangatawan, dagdag resistensya at kalasmalas?
Ilalayo ka sa kapamakan at kamalasan. Narito ang itak ni Atardar o espada ni Atardar. Gawa sa tipak ng pangil ng kidlat. Merong mga sangkap na hinalo habang hinuhulma ang disenyo. Isa sa mga sangkap ay Diamante Negra. Gawa ito ng Antengeros sa Negros. Kung tawagin ng kanilang samahan, Antengeros del Negros. Sila ang nagbasbas, sila ang bumuhay, sila ang nagkonsagra. Kung kailangan mo ang gamit na ito, kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise sa TikTok at hanapin ang itak ni Atardar sa shop.